Shout out sa mga kapatid nating OFW. Ang pulang laso na ito ay lagi ko personaling pagpupugay para sa inyo. Salamat po sa sakripisyo niyo para sa ating bayan at para sa inyong pamilya. Welcome sa Our Lady of Last at Quasay Parish, kung saan ayos lang pumiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Palagay ko naman po lahat kayo o halos lahat kayo dito mag-a-agree sa sasabihin ko na ang pera ay mahalaga. Tama po ba? Kaya nga siguro lahat o halos lahat ng mga panalangin po natin kapag tayo'y nagmimisa, nagsisimba, ay may kinalaman sa pera. Halimbawa, yung panalangin mo na sana makapagtapos ng pag-aaral ng mga anak mo, mabigyan mo ng magandang buhay ang pamilya mo, may kinalaman ng pera dito. Yung panalangin mo na sana mapasok ka sa magandang trabaho, mag-boom ang iyong negosyo, may kinalaman ng pera dito. Yung panalangin mo na sana'y magkaasawa ka na, syempre dapat may pera. Yung panalangin mo na sana'y gumaling ka sa sakit mo, ang mahal mo, malaki ang maitutulong ng pera dyan. Sa katunayan, natatandaan ko dati sa isang parokya kung saan ako dati na-assign, nagpa-raffle kami. At sa prize money na 10,000 pesos, isang pilay ang napili, nabunot. Ay, akalaan niyo yung pilay. Nakalimutan yung kanyang saklay. Kaya sabi namin doon, biro namin noon, nakalakad ang pilay sa laki ng bigay. Tawa-tawa pa kayo? Ilan sa inyo ang na-paralyzed kapag walang pera? Wala kayong gana, hindi kayo makagalaw. At kapag nagtagal-tagal pang walang pera, nako, mas lalo na. Nagkakaroon na kayo ng kung ano-anong paranormal activity. Minit na ang ulo nyo kung ano-ano naisip nyo. Malayo pang Pasko, parang mamaya gusto niyang mangaroling. Nakalain nyo, unahan nyo pa si Jose Marichan. Seriously, maraming pwedeng gawing mabuti dahil sa pera. An experience will tell us, minsan gusto mo pang tumulong, pero hindi mo na magawa dahil kinakailangan ng perang pantulong. So how you wish sana may pera ka. Ganon kahalaga ang pera. Kaya naman, hindi naman sinasabi ng ating Panginoon na masama ang pera. Hindi naman sinasabi sa atin ng Panginoon, lalo na sa Ebanghelyo ngayon, na huwag tayong hangad ng pera o kayamanan. Sapagkat biyaya rin naman yan, lalo pat sa mabuting paraan na pagsisikapan, pinagtatrabahuhan. Ang warning lang niya ay mag-ingat tayo sa lahat ng uri ng kasakiman upang hindi tayo matawag na fool o hangal katulad nung mayaman sa Ebanghelyong ating napakinggan. By the way, pag sinabing fool o hangal, sa mas diretsyong pagkasalin, ang ibig sabihin niyan, tanga. Ngayon, kung iisipin natin, parang hindi yata applicable dun sa mayaman, sa parable sa ating gospel reading. Kasi, napalago niya yung negosyo niya eh. Ang dami niya kayang ane, sobra-sobra. Ibig sabihin, matalino. Madiskarte siya. Di ba? Bakit siya natawag ng Panginoon na fool, hangal, tanga? Sige nga po, kailan ba natin madalas natatawag, nasasambit para sa isang tao, tanga? Di ba kapag mayroong isang bagay na dapat ay alam niya, pero hindi niya alam o kanyang nakalimutan, tanga mo naman. Parang nung mabati ni Pedro si Juan, sabi ni Pedro kay Juan, Juan, paano yung tenga mo? Sumagot si Juan, kasi nagpa-plansya ako, biglang nag-ring yung phone ko, sinagot ko, ay, plansya pala yung nadikit ko sa tenga ko. Sumagot ulit si Pedro, nagtanong uli na ito, bakit dalawang tenga mo nasunog? Tumawag uli eh. Juan, ano ba namang katangahan niya? Tanga yung mayaman sa ating Ebanghelyong napakinggan sapagkat hindi niya alam, nakalimutan niya lang, ang isang napaka-obvious na katotohanan na sinabi ni Kristo
Anong sabi ni Kristo sa Ebanghelyo? Ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kanyang kayamanan. Ang katuturan ng buhay ng tao, ang kaligayahan ng buhay ng tao, ang kahulugan ng buhay ng tao ay wala sa pera, wala sa kayamanan. Alam natin yan. Obvious na obvious yan. Sabi nga po ni Jim Carrey dati, di ba? Sabi, I think everyone should get rich, be famous, and do whatever they dreamed of so that they will see it's not the answer. Hindi sagot ang kayamanan, hindi sagot ang pera. And again, alam natin yan. Marami na tayong nakitang ganyan. Napatunayan na natin yan. Ay baka isipin nyo at baka sabihin nyo, si Jim Carrey hindi naman kayamanan, kasikatan. O sige, bakit ba patuloy pa rin ang pagpapayaman ng sobrang ng yaman katulad nila Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates? Kung ang pera ay nakapagpapasaya, nakapagpapabigay ng contentment talaga, hindi kaya pwede nilang sabihin, okay na, pwede na, ayos na, stop na. Gayong kahit mag-stop sila ngayon, hindi nila na mauubos ang pera nila. Pero bakit patuloy pa rin? May nagsabi nga po minsan, actually according to studies din, yung mga mayayamang ganyan, huwag kang masyadong madideceive kapag makikita mong napakasimple lang, naka-t-shirt lang, naka-jeans lang, kumakain sa fast food lang, si Elon Musk sa apartment nakatira lang. Ay nako, huwag mo sasabihin kontento na sila. Baka hindi pa. Kasi kung minsan o kadalasan, ito ay business strategy lang nila para hindi sila mainit sa mga mata nang po pwedeng gumawa ng masama sa kanila at pabor din sa kanila kasi nagiging mas relatable sila sa mga customers nila. Ang ibig sabihin nun, safe ang pera. Ang ibig sabihin nun, dagdag mas maraming pera. Of course, may mga charities sila. Pero kung titingnan mo, napakaliit na porsyento ang binibigay nila kumpara sa bilyong-bilyong kinikita nila. Siyempre, hindi naman natin sila dapat husgahan. Pero bottom line, ang gusto kong sundutin katotohanan at alam natin pare-pareho yan. Nakaka-addict ang kayamanan. Kaya nga, pinag-iingat tayo ng Panginoon kasi baka hindi natin mamalayan. Biktima na rin tayo ng kayamanan. At ang magandang indikasyon para malaman, kung dahil sa kayamanan, ay meron tayong mga naipapagpalit na tunay na kayamanan. Kung dahil sa pera na sinabi nating mahalaga, eh pinagpapalit natin ang mga bagay, tao, relasyon na hamak na pinakamahalaga. Doon tayo nabibiktima ng pang-aalipin, ng pagkagahaman ganid sa pera. O di ba, according sa report, maraming mga politiko ang nag-aatubili, isipin daw mabuti. Isipin nyo munang mabuti. Maraming buwis ang nakukuha sa online gambling. So isipin nyo mabuti kung ito total ban na ito. Oh, talagang pinag-isipan tayong mabuti. Ay alam po ninyo kung bakit si Cardinal David, mga pare, ayaw sa online gambling? Eh kami nagpapakumpisal. Ako na lang po. Ayan. Regular ang pagpapakumpisal natin dito. Halos araw-araw. Pwera lang Linggo at Martes. Ang dami ko nang na-encounter. Sira ang buhay, sira ang pamilya dahil sa online sugal. Abay, kung mararamdaman niyo yung sentimiento nila, maawa talaga kayo eh. Maawa talaga kayo. Parang durugista sa drugs yung kausap mo. Baka nga mas malala pa eh. Matindi. Eh kung sila maupo sa kumpisalan, sinisigurado ko po, hindi sila magdadalawang isip. Malamang sa maisip nila, ayokong mangyari sa kamag-anak ko ito. Ayokong mangyari sa akin, ayokong mangyari sa anak ko ito. I-total ba na ang online sugal na yan? Unless magpapakatanga pa rin tayo. Kung ipagpapalit natin yung buwis daw na nakukuha, na hindi naman natin alam kung napapakinabangan natin buong bayan, o napapamulsa lang, tapos isasakripisyon natin ang buhay, lalong-lalo na ng mga kabataan madalas ang biktima
Sabihin niyo pa, be responsible. Hindi naman lahat kasi responsable mo Maraming naliligaw. Ay baka nakakalimutan mo yung sabi ng Panginoon, mabuti pa sa'yo na sabitan ng hiling ng bato sa leeg kaysa maging sanhin na pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Pag sinabing isa sa maliliit na ito, yung mahinang pananampalataya, yung hindi pa mature, yung hindi kayang pigilin sa pagsusugal, sa droga ang sarili niya. Nagkakasala tayo dyan. Kaya muli-ulitin ko, huwag niyong tatangkilikin ang mga artista, ang mga content creators na nagpo-promote ng sugal. Tandaan nyo yan. Nagiging accomplice kayo. Ay, sinisigurado ko sa inyo, nagkakasala kayo kapag pinapanood nyo ang content ng mga nagpo-promote ng sugal. Ulitin ko uli para mas manaig sa inyo. Bakit ba nagpo-promote ngayon yung mga content creator? Yung dati mga magaling sumayaw, yung dati magaling mag-jokes. Okay na yung dati. Bakit? Nawawala na yung kita nila pera-pera na lang din. Wala kaming pakialam sa inyo. Basta kami magpo-promote ng online sugal kasi gusto namin kumita. Nakita nyo na? Hindi ka man mabiktima. Paano kung mabiktima? Yung isa sa mahal sa buhay mo. Sige nga. Kaya wag niyong tatangkilikin yung mga content creators na yan na nagpo-promote ng sugal. Pinagpapalit ang mas mahalaga kaysa sa pera. Baka akala nyo, kastigo lang ako ng kastigo kung sino. Ako aminin ko sa inyo. Hindi ako nag-online sugal Teka muna. Baka sabihin nyo, naku, hindi na ako magbibigay sa kolekta mamaya. Teka muna. Unang-una, hindi ko nahawakan yung kolekta, okay? Eto, clarify ko. Sa mga nagsisimba sa inyo dito, lalong-lalo na, paglinggo. At ang tinutukoy ko yung mga several or few months ago. Sigurado kong pansinin ninyo, lalong-lalo na sa umaga, in between masses, ang daming nagpapabless ng sasakyan. Di ba? Dami! Pero ngayon hindi na kasi nga nire-regulate na natin At kahit maayos na yung patio natin, ang sabi ko, i-regulate na natin in between masses, ang blessing ng sasakyan, maximum 5 lang. So yun, mga 5-7 minutes lang. Hindi tulad dati. Yung nagpapabless ng sasakyan, mula dito sa likod ng simbahan hanggang doon sa may tarangkahan. Ang haba! Sabi nga nung sekretaryo, para na tayong antipolo, Father. Hindi ko alam kung bakit gusto niyo sa akin nagpapabless ng sasakyan ninyo. Kaya lang ang kapalit nun, nalilate si Father sa misa. Hindi lang 10 minutes kung minsan 15 minutes, minsan 20, minsan 30 minutes pa. Di ba? Kung nag-online mass kayo, lalo na pag linggo. Ayan, linggo. Di ba? Bakit kaya late si Father? Nagbe-bless. At anong nasasakripisyo pa? Yung pahinga ko. Even for a few minutes, imbis na mamahinga na lang ako, nagbe-bless pa ako. So nasa sakripisyo ko ang dalawang napakahalagang bagay, misa at pahinga. Dahil sa pera. Ang lalaki nyo kasing magbigat. Nakaka-addict. Nakakatanga. Akalain yung taon din yun na. Lagi kong sinasabi, nakakahiya naman sa kanila. Galing pa sila sa ibang lugar Kaya i-bless ko yung sasakyan nila. Kahit pagod na ako. Akalain mo, ginagawa ko yung dahilan sa sarili ko? Para lang akong tanga. Kasi alam ng Diyos ang dahilan. Dahil nasisilaw ako sa mga binibigay. Buti na lang, ginising na niya ako. Ngayon, hindi na talaga. Unless, last mass, pero ngayon regulated na. So, anong nangyayari ngayon? Mas solemn ang misa, lalo na paglinggo, Hindi ako nagmamadali, hindi nalilate si Father, malate man konting-konti lang, dahil natagal lang ang sermon.
Nakapagbe-bless pa ako ng mga tao pagkatapos ng misa. Something good is going to happen to us. Di ba? At nakapagpapahinga ako even for a few minutes lang. Oh, I've been missing those things, those very important things. Dahil natanga ako sa pera. Mga kapatid, we could be missing. No, we are surely missing mga bagay na mas mahalaga kapag ang mas pinapahalaga natin ang pera. Mahalaga ang pera, pero hindi itong dapat ang pinakamahalaga. Magiging tanga tayo kung isasakripisyo natin dahil sa pera, ang mga bagay na mas mahalaga. Relasyon sa Diyos, relasyon sa kapwa, pamilya, kaibigan, pagtitiwala sa iyo, kalusugan mo, karangalan mo. Ay, nako. So, huwag tayong magpakatanga. Huwag nating ipagpalit ang Diyos sa kahit sino, sa kahit ano. Huwag tayong magpatayo ng malaking bahay, tapos hindi naman tayo makapagpapatayo ng totoong tahanan. Yung tahanan kung saan ka talaga tatahan kapag mayroon kang problemang pinagdaraanan, sapagat ang pamilya mo ay nagmamahalan. Huwag mong naising bumili ng isang magarang sasakyan, pero actually, wala namang direksyon ang buhay mo. Pabanjing-banjing ka na lang. Hindi mo pinahalagan mga dapat pahalagahan. Huwag mong naisin ang bumili ng magara, ang mahaling relo, kung wala ka naman ding naibibigay na panahon, lalong-lalo na para sa mga mahal mo. Huwag mong naisin ang kapangyarihan at pagpapalit mo ang pakikipagkaibigan at maging lalo na ang iyong karangalan. Huwag tayong bumili ng mga taong makakasama natin. Ang gawin natin ay piliin natin yung mga taong talagang nandyan at nagmamahal sa atin. Huwag nating ipagpapalit ang mga bagay na tunay mahalaga dahil lamang sa pera, sapagkat magsisisi po tayo. Maniwala po kayo. Tandaan natin ha, kung gusto nating maging tunay na mayaman, dapat meron tayong mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Malinis na konsensya, relasyon sa Diyos, maayos, masayang pamilya. Okay? At yun ay binibigay naman ng libre ng Diyos sa atin. Kailangan lang tayong magpakabuti. Kailangan tayong sumampalataya. Kailangan lang tayong umayos. Libre namang binibigay yung mga kayamanang hindi kayang bilhin ng pera. Kaya kat pinagpapalit mo sa mga bagay, nabibili mo pa ng pera o hindi ba? Pag ganyan ay talagang katangahan lang talaga. Alin ko na lang po yung mga contestants, halimbawa sa mga game show, laban o bawi, yung bang namimiss yung prize money, yung dapat ay bawi na pala, nilaban pa. Ano sinasabi niyo kung minsan sa kanila? Tanga-tanga kasi, tanga-tanga. Abi kung ako'y contestant, sabihin ko, ikaw kaya dito? Hindi ko nakikita. Paano kung tanga? Ang tanga, yung nakikita mo. Kung ano yung pinakamahalaga. Tapos, yung hindi mahalaga ang pipiliin mo. O diba? Kitang-kita mo na, relasyon sa Diyos, relasyon sa pamilya, relasyon sa kapwa-tao, malinis na konsensya, yun ang mahalaga eh. Kaya katangahan kung hindi natin pipiliin ang mga yan. Pag-isihan natin yan, ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang.